Hello, hello, hello everyone! Nakita nyo na ang mahiwagang tsaa. Ibig sabihin, simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At para sa araw na ito, ngayong hapon ang kasama natin walang iba kundi si Father Jenny Diwa. Hi, Father! Hi, good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, Gails. Ayan, maganda ang ating simulain. Iinom ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord. So sa ating pagpapatuloy, sinusubukan po nating buuin ang hope and healing in the heart of Jesus. At nakita natin ng mga makabagbag damdamin na kwento ni Father Jack nung mga nakaraang Lunes. At ngayon naman ay sisimulan din natin ang pagtatanong kay Father Jenny tungkol sa puso. Pero syempre, hindi naman yan usaping love, 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 di ba? So hiramin muna natin ang mga kataga sa Dilexit Nos, number 32. The heart of Christ as the symbol of the deepest and most personal source of His love for us is the very core of the initial preaching of the gospel. It stands at the origin of our faith as the wellspring that refreshes and enlivens our Christian beliefs. So, Father Jenny, Sacred Heart na Sacred Heart ang ating pag-uusapan ngayon. Kumusta naman ang mga usaping puso? Yeah. So, ang month of June is really dedicated to the Sacred Heart. And alam naman natin na itong debosyon na ito ay napakatanda na sa simbahan, no? This year is the jubilee of the apparition of the Sacred Heart to Saint Mary Margaret Alacoque. Noong 1673 to 1675, nagpakita ang Panginoong Hesukristo kay Saint Margaret Mary Alacoque doon sa Parey Limonial. Isang monasteryo to ng mga mongha ng Visitation. At doon ipinahayag ng Panginoong Hesukristo yung ganda, katotohanan, at ang kahulugan ng puso niya sa pagmamahal sa atin. Makikita ninyo na 350 years ago ito. Kaya nung sinabi nga ni Gaines kanina na may kinote siya doon sa isang dokumentong mahalaga tungkol sa Sacred Heart na sinulat ni Pope Francis last year, October 24, 2024, yung tinatawag nating Dilexit Nos, no? Ito yung encyclical ni Pope Francis on the Sacred Heart. Parang inaaya ulit tayo ni Pope Francis na tuklasin natin yung katotohanan at ganda at ang kahulugan nito para sa atin ngayon sa mga nangyayari sa buhay natin at kung ano ang maibibigay nito sa atin at anong maitutulong nito sa atin. Kaya napakaganda din na anyayahan ko kayo na sana basahin nyo itong encyclical letter nito ni Pope Francis. At siguro pahapyaw, pag-uusapan natin kung ano yung mga tinatalakay ni Pope Francis dito na napakaganda. At upang tayong lahat ay magabayan sa tamang debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Hesukristo. So, itong taon na ito ay Jubilee Year din ng Sacred Heart. Hindi lang Jubilee Year ng ordinary Jubilee Year ng tinatakda ng simbahan, yung ngayong pinagdiriwang natin ng Jubilee of Hope, kasi magkasabay din to, no? Sabi nga natin, yung hope hindi pwedeng ihiwalay sa pag-ibig. Yung pag-ibig, hindi rin pwedeng ihiwalay sa pananampalataya. Itong tatlong ito ay magkakapit. Hindi pwedeng magmahal na walang pananampalataya at hindi pwedeng manampalataya na walang pagmamahal, at ang dalawang ito nagdadala sa atin sa pag-asa. So, ang ganda nung parang really providential, no? Kasi kita natin na yung Jubilee of Hope
coincides with the 350th year of the apparition of our Lord Jesus Christ to Saint Mary Margaret Alacoque. Kaya ang ganda ng mga jubilee year, talagang taon ng pagtuklas, pagpapasalamat sa Diyos at pagkapit na may pag-asa at may pag-ibig at pananampalataya. So, Father Jenny, ang lolos and lolas natin, unawang-unawa nila yung Jubilee nung nag-turn sila ng 60. Yun yung talagang iminimithi nila dahil sa 20% senior card. But going back, kung 350, masasabi bang isa to sa mga pinakamatandang debosyon, Father? Kasi yung debosyon naman, 350th year niya ngayon, pero kung titignan mo, yung katotohanan ng pag-ibig ng Diyos at ng puso ni Jesus para sa atin, ay ito yung pinaka-synthesis, paglalagom ng Ebanghelyo at ng turo ni Jesus, yung pagmamahal ng Diyos. Kaya makikita naman natin na hindi lang ito debosyon na umusbong nung time ni Saint Mary Margaret Alacoque. Kahit pa nung unang siglo ng simbahan at doon sa panahon ng mga ama ng simbahan, pinag-uusapan na yung puso ng Diyos kay Kristo Jesus, yung pagmamahal. Kaya nabigyan lang ng ibang diin nung apparition ng Sacred Heart. At makikita natin dito na iba yung context kasi noong nagpakita kay Mary Margaret Alacoque. Ang dami ding problema ng simbahan at that time. Kaya makikita natin na ito ay naging sanhi ng inspirasyon sa simbahan para lalong magpatuloy. Pero tama ka, ito'y pinakamatandang debosyon kasi bago pa tayo nagkaroon ng iba't ibang mga debosyon, kahit sa Ebanghelyo, pinag-uusapan na yung puso ng Diyos. Ang sabi nga sa atin ang pinaka-original na litrato o imahen ng Sacred Heart ay si Kristong na nakapako sa krus na inulos ng sibat, yung tagaliran. Kasi yun yung puso na naglagos ng tubig at dugo, na ibig sabihin lahat ibinibigay ng Diyos. Walang itinitira, talagang ubos biyaya, kumbaga sa Tagalog na sinasabi natin. Ito yung dakilang pag-ibig ng Diyos na ang sukat ay walang sukat, no? Walang hindi kayang masukat talaga. Talagang. So sa katotohanan, napakatanda. Gasing tanda ito ng Ebanghelyo. Gasing tanda ito ng lumang tipan na sinasabi sa atin ng Diyos na yung ugnayan niya sa kanyang bayan na siya ang magiging Diyos at ang kanyang bayan ang kanyang magiging anak at parang yung ugnayan ng pag-ibig ng Diyos at ng tao. Pero very surprising, Father, ang ginamit na instrumento to make the devotion known ay isang madre na nasa klausura. Parang, di ba, hindi niya pinili yung ordinaryong tao. Pero bakit yun? Nakakulong lang siya doon, pero na-spread yung pagkilala kay Sacred Heart of Jesus. Providential talaga kasi at that time, lalo na noon, mas stricto sila sa pagiging mongha. Yung kanyang spiritual director ang tumulong sa kanya, si Father Colombier, isang Jesuit na confessor niya at spiritual director niya, na naging daan kung paanong ito ay naipakilala sa buong daigdig. At kaya makikita ninyo yung devotion sa Sacred Heart ay laging ipinagkakatiwala sa mga Jesuits. Magmula nung time ni Father Colombier hanggang ngayon, lalo na yung Superior General ng mga Jesuits, dito pinagkakatiwala ng Santo Papa yung pamumuno at pagpapalaganap sa debosyon sa Sacred Heart. So,
isa yan sa mga pangunahing tungkulin ng mga Heswita. Kasi talagang ginamit si Margaret Alacoque, pero ito ay para bagang apoy na nagningas sa tulong ni Father So, Colombier. partnership Oo, talaga. So, yung guidance talaga sa spiritual direction kasi. Pero ito po ay yung mga taong, mga pilgrims, di ba pinupuntahan talaga yung parimonyal na yan? Oo. At ang nandoon ay nawi-witness sa ibabaw yung Sacred Heart, tapos nakahimlay yung... Oo, yung... Totoo ba niyang katawan yun, Father? Si Margaret Alacoque ay incorruptible, no? So, ang kanyang katawan, magmula nung siya'y namatay hanggang ngayon, ay hindi naaagnas. So, yung kanyang katawan ay makikita natin doon sa chapel ng Paray-Limonial. Talagang dinadayo ito sapagkat kahit na yung Basilica ng Sacred Heart doon ay nangunguna sa pagpapalaganap ng debosyon sa Sacred Heart. Isang lang kasi nung nagkaroon tayo ng itong mga huling taon, para bagang yung devotion kasi sa Sacred Heart ay parang naging tinuturing ng iba na napaka-sentimental dahil puso. At So, para dun sa iba, parang emosyonal. Ganon. Pero makikita natin dun sa Dilexit Nos, dun sa discussion at pagpapaliwanag ni Pope Francis, hindi ito unang-una ay emosyonal. Hindi ito ay parang damdamin lamang. Pag pinag-uusapan natin, ang ganda nung first chapter na sinasabi niya sa atin, nung pinapaliwanag niya, ano ba ang ibig sabihin ng puso? Kahit sa Tagalog, kapag sinabi agad natin na buong puso kong ibibigay sa iyo, o kaya taos puso ang pagbibigay ko, o kaya pag sinabi mong totoo ang sinasabi ko sa iyo, buong puso ito na ang pinapakahulugan natin pag sinasabi natin puso, yung kabubuan ng tao. Kasi yung puso dito, hindi lang ito, sa English ay physical organ. Kapag sinasabi nating puso, oo, si Kristo ay mayroong human and divine heart. Pag sinabi natin si Kristo ay Panginoon natin, hindi natin sinasabi na siya ay parang abstract. Hindi. Si Jesus, ang Diyos natin, ay nagkatawang tao. At dahil siya ay nagkatawang tao, may puso siya. At for the first time, nung ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, naramdaman ng Diyos ang daigdig sa puso ng tao. Pumintig ang puso ng Diyos sa puso ng tao. Parang, kasi pwede nating, Diyos naman, alam niya lahat yan. Pero, nung hindi nagkatawang tao ang Diyos, alam niya, bilang Diyos, alam niya. Pero nung nagkatawang tao, ang Diyos kay Kristo Jesus, naramdaman niya ang daigdig sa puso ng tao. Na pumintig ang puso ng Diyos sa siyang puso ng tao. Itong pusong ito ay sa pamamagitan din ng Mahal na Birhen, dahil ito ay galing sa katawan ng Mahal na Birhen. Kaya napakahalaga na maintindihan na yung puso, oo, tumutukoy dun sa puso ni Jesus bilang tao na nagkatawang tao, ang Diyos na nagkatawang tao. Pero kapag sinasabi nating puso, hindi natin ninihiwala yung puso doon sa tao. Kaya meron ding may pagbabawal ng simbahan nung siguro maraming taon na nakararaan na sinasabi na pinagbawal ng simbahan yung paglalagay ng puso na wala si Jesus. Parang organ lang siya talaga. Organ lang siya. Na yung katotohanan ng puso ay sapagkat ito ay
yung katotohanan ng Diyos at tao kay Kristo Jesus. So, kasi merong mga altar na nilagay lang yung puso. So, bawal yun. No? Inaano doon na parang ang sinasamba o binibigyan papugay natin ay yung puso kahiwalay doon sa tao. Ito, yung devotion po ay in its totality. Oo. Kaya maganda yung binanggit mo kanina sa Pilipino kasi, ang ganda ng lengguwahe natin, taos puso, buong puso, tagus puso, pintig ng puso, na ang ibig sabihin nun, napakalalim na sa kanyang kabuuan, ibinibigay ko ang lahat ng pagtitiwala at buhay at pagmamahal ko, na sinimulan na talaga sa Ebanghelyo ng Panginoon. So, Father, nakatulong lang itong devotion ng Sacred Heart kasi sabi mo nga, nung inulus yung tagiliran, syempre madugo yun di ba? Pero pinakita doon na ganito katindi yung pagmamahal ko sa'yo. Ganito kita ibinangon o hinango, ganito kalalim yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya doon nakikita yung pag-uugnay ng Diyos at ng tao. Kaya palagay ko, Father, nasabi ko yung katandaan, kasi itong lolos and lolas natin, marami dyan, apostolado. So doon sila yung nagka-campaign din tungkol dyan. Pero kahit hindi naman apostolado, nagpo-First Friday, Father. So hindi naman to exclusively kanila lang. However, sila yung talaga nagsusuot, di ba, ini-install din po. Sila. Pero yan, hindi kasing tanda nung 350 na Jubilee. Hindi. Tsaka yan, sa introduction na ng mga Heswita. Hindi na yan sa panahon ni Saint Mary Margaret Alacoque. Pero Father, yung promises ng Sacred Heart kay Saint Margaret Mary yun. Kasama yun dun sa revelations na ipinahayag sa kanya ng Panginoon. At napakaganda nung yung mga promises kasi pinakikita dito yung tunay na debosyon. Siguro kailangan din natin unawain ano bang ibig sabihin ng debosyon. Pag sinasabi nating debosyon, ang sinasabi natin dito sa English ay commitment, no? Kasi minsan minamaliit natin yung debosyon. Sabi parang, sa mga matatanda lang yan. Sa mga babae lang yan. No, o kaya sa mga manang lang yan. Pag nagdidebosyon. Pero kung pag-aaralan mo at pagninilayan mo yung katotohanan ng debosyon, ang ibig sabihin nito ay pagbibigay ng sarili. Kaya ba, sasabihin ko sa iyo, sa English, sabihin natin, yan taong yan, devoted yan sa nanay niya. Yeah. Malakas ang ano niya, malakas ang debosyon niyan sa nanay niya. Ibig sabihin, talagang inaasikaso yung nanay, hindi pinapabayaan, ano man ang kailangan, ibinibigay. Yun yung debosyon. Tayo, may mga debosyon tayo, anong ibig sabihin? Committed ka. Tuwing Wednesday, pupunta ka kahit anong ginagawa mo o kahit napakadami mong ginagawa, basta pupunta ka kahit na madaling araw pa yan, pupunta ka sa Baklaran. Merong pagtatalaga ng sarili sa isang paraan ng ugnayan sa Mahal na Birhen. Kaya ang debosyon ay nakatutulong kung papaanong binibigyan ng pagpapahayag ang pananampalataya. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, sumasampalataya ako. Pero, hindi, mayroong isang paraan o may mga paraan ng pagpapahayag. So, yung debosyon sa Sacred Heart ay isang pagtatalaga ng sarili. Hindi lang ito mga dasal o kasama yon, no? Hindi lang ito paggawa ng mga ilang bagay. Kasama din yon. Yung pagpunta yung pangungumpisal ng First Friday, yung Holy Hour ng First Friday, mga ganyan. Mga paraan kung paanong ipinakikita yung pagiging tapat
Pero Father, what is unique is sa ibang debosyon, no nobena ka, okay. Pero sa pagka-Sacred Heart, nagmimisa talaga. Oo. First Friday devotion talaga yan. So, kaugnay na kaugnay talaga sa Santa Misa, sa Eucharistia, itong debosyon na ito ng Sacred Heart of Jesus. Isang mensahe din yan ng Panginoon kay Saint Margaret Alacoque na yung Eucharistia ay ang pinaka matinding larawan ng puso ng Diyos. Kaya pag tinatanggap natin yung komunyon at nagsisimba tayo, tinatanggap natin yung komunyon, si Jesus yon sa kabuuan niya. At ang Eucharistia, sabi nga sa atin sa Ebanghelyo, ay nung sa huling hapunan, minahal niya ang mga sa Kanya at ipakikita niya hanggang saan ang Kanyang pagmamahal sa kanila. Kaya yung Eucharistia, hindi mo maiintindihan yan kung hindi sa loob ng pag-ibig ni Jesus. Kaya tama yung swak na swak yung First Friday devotion na Eucharist at yung Sacred Heart. Kasi yung pagtanggap natin kay Kristo sa komunyon ay ang pinakamatinding larawan. Kasi, tignan mo, tayo pag nagmamahal tayo sa isa't isa, nagbibigay tayo ng regalo, pero hindi naman talaga yung sarili natin na ibinibigay natin. Bibigyan kita ng libro, bibigyan kita ng halaman o kaya ng prutas o ng ano. Bagamat ito'y mangungusap tungkol sa akin, magpapaalala tungkol sa nagbigay, pero hindi ikaw pa rin yun, kakaiba yun. Pero ang Diyos, kapag nagbibigay, dahil sa tindi ng pagmamahal, ang ibinibigay niya ay hindi kung hindi sino, siya. Siya mismo ang ibinibigay. Ito yung Eucharistia. Ang Diyos nagkatawang tao kay Kristo Jesus nung Pasko. Ang hirap intindihin yan. Paano ang Diyos ay pwedeng maging tao? Kaya may mga relihiyon ngayon na hindi matanggap yan. Kasi sabi nila, kalokohan na ang Diyos ay maging tao. Kung yung ang Diyos ay maging tao ay mahirap nang intindihin, paano pang iintindihin ang Diyos maging pagkain? Maging tinapay? Mas mahirap Mas yun. mahirap. Ito yung sukdulan ng pagmamahal na pwedeng ibigay ang sarili para maging kaisa ng tumatanggap. At tayo ay maging katulad niya. So, lolos and lolas, habang pinapakinggan natin si Father Jenny, biglang lumiliwanag ang lahat. Kasi dati na kayong nagpa-First Friday Mass, masisipag ang lolos and lolas natin. Nakukumpleto nyo yan buong taon. Hindi kayo nagbibilang ng siyam na First Friday. Buong year yan, Father. Present talaga yan. Pero ngayon sa iyong pagpapaliwanag, ugnay na ugnay talaga yung Sacred Heart at yung Eucharistia. At hindi lang basta ugnayan, lolos and lolas, ang ginamit na term mo, Father Jenny, ay sukdulan. Sukdulan tayo kasi ngayon, pag nagagalit, sukdulan ng galit. Pero sa Diyos, iba. Ito yung sukdulang pagpapahayag niya ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. So, lolos and lolas, hindi lang pala ito yung pagsapi sa apostolado, kung hindi yung ating commitment ng ating pagtatalaga ng sarili sa ating Panginoong Jesus. So, yung sinasabi mo, Father, na promises, sa totoo lang, ano na yun parang on the side na lang yun, di ba? Parang it's a reward kung makukumpleto mo yung pagpa-First Friday. Pero gusto kong i-mention, Father, merong isang part doon, number 10, dun sa promises. I will give to priests the gift of touching the most hardened hearts. So, ibig ba sabihin nito, Father, automatic, kayong mga pare, may debosyon kayo sa banal na puso ni Jesus? Kasi nga, kami ay araw-araw nasa Santa Misa at namumuno sa pagdiriwang ng Eucharistia. Kung naiintindihan lang namin talaga ito, ang hinahawakan namin at ang iniaalay namin ay ang puso ng Diyos. At ang tinatanggap din namin ay ang puso ng Diyos. Kaya, may malay man kami o wala, ang puso ng Diyos ang tinatanggap namin. So, makikita natin na
ang ganda din nung ano, yung isang ano yun, sa pangako na yon na, kasi, yung pare, lalo na sa misa at sa kumpisalan, ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nakabatay sa kung anong nagawa ko, kung anong pwede ko ibigay sa Diyos. Kung hindi, ang Diyos ay nagmamahal at tumatanggap kahit na ikaw ay nagkasala at kahit na ikaw ay inihiwalay mo ang sarili mo sa Diyos. Nandoon yung pare sa misa na nag-aalay ng pag-ibig ng Diyos at nandun yung pare sa kumpisalan na naghihintay para sa pagbabalik ng mga alibughang anak. So, Father, para mong sinasabi that during that Mass, nagdi-dispense kayo sa pamamagitan nyo. So, parang water dispenser, di ba? May tubig, pero kailangan ng dispenser. Kundi, hindi ko maiinom yun eh. So, sa pamamagitan ng Santa Misa, yung pare ang nagiging dispenser of that grace. Kaya hindi katakataka na ang mga lolos and lolas, titos and titas, nagpapamisa. Di ba yung may mga hinihiling na panalangin, Father, para ni-unite ninyo yung mga intention na yon. So, maganda yung ano kasi bakit sinabi ng sa promises na sa mga pare hahawakan at pababaguhin kahit na yung mga pusakal at matitigas ang puso sa na mga makasalanan. Natakot naman ako doon. Pusakal. Ibig sabihin, malala yun. Malala. Oo. Bakit ganon? Kasi yung katotohanan ng pag-ibig, sa harap ng pag-ibig, kahit nasukdulan o kaya pusakal kang makasalanan, sa harap ng pag-ibig, tumitiklop ang tao. Sa harap ng pag-ibig. Bakit pa tayo, halimbawa, yung karanasan ng kasalanan, bakit tayo inilalayo natin ang sarili natin sa Diyos? Sapagkat akala natin, tayo lamang ang pwedeng, sa paraan natin tayo magiging masaya. So, ini-etchapwera natin ang Diyos. At nakakalimutan natin na yung pag-ibig niya ang dahilan ng ating kaligayahan at kapayapaan. Ngayon, kapag nagbabalik tayo dito sa katotohanan ng pag-ibig, nababago tayo. At pag naranasan ng pag-ibig, hindi po pwedeng hindi ka magbago. Karanasan nating lahat yan, na kapag inalay sa atin ang pag-ibig, at alam natin na totoo ang pag-ibig, nababago tayo. Pero Father, ang labanan dyan, yung it's a matter of time. Di ba? Maliwanag sa yung magbabago, pero yung kailan, yun ang question mark natin. At doon ho pumapasok yung sinasabi kanina ni Father Jenny na yung tatlo na nag-aakayan, yung pagmamahal, pananampalataya, at ang pag-asa. So Father, ang dami ko pang gustong tanungin sa'yo, pero huling katanungan na lang, dun sa promise, dun sa pinakahuli, yung they shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Siyempre, alam mo na, nasa bandang huli na ang lolos and lolas natin ng paglalakbay sa buhay. So, totoo ba yung promise na yun, Father, na hindi kami pababayaan sa huling hininga namin? Ako, madami na akong nakitang mga nagdebosyon sa Sacred Heart na totoo yan. Na kasi hindi na yung sarili ng mga nagdidebosyon ng parang itinalaganan nila yung sarili nila sa pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay din sa kanila ng kakayanan para italaga ang sarili nila sa pagmamahal ng Diyos. Kaya all throughout their lives, makikita natin yung devotion nila ng First Friday, yung pagdadasal nila sa Sacred Heart, lahat ng ito ay naghahanda para doon So, kung yung daan mo ay daan ng pag-ibig ng Diyos, nakatitiyak tayo na ang huli ay pag-ibig pa rin ng Diyos. So, hindi po pwedeng maiba yun. At hindi hahayaan ng Diyos na maiba yun. Kasi,
Ito yung maganda. Yung ating estatwa dito sa likod ng Sacred Heart, Opo. ang gumawa niyan ay si Batoni nung Renaissance pagkatapos nung apparition. Makikita nyo doon sa estatwang yan, ang ganda ng depiction eh. Kasi yung puso ni Jesus, iniaalay niya. At makikita ninyo yung puso, kasi kung meron niyang paint, makikita ninyo yung puso, may sugat. Kasi nga, inulos ng sibat. Pero yung sugat na yon, hindi yung pinaka-prominent, yung pinaka-nangingibabaw dun sa puso. feature. Ang nangingibabaw dun sa puso ay yung nagliliyab na apoy. Tama. Yung nagliliyab na apoy, ang ibig sabihin, kahit sinugatan natin siya, hindi siya titigil sa pag-aalab ng pagmamahal sa atin. Yun yung iniaalay niya. Para kung ikaw nagdidibusyon sa Sacred Heart all throughout your life, hindi siya titigil na ikaw ay mapa sa Kanya. Yun yung sidhi nung alab ng pag-ibig ng Diyos. Sugatan man, kasi sabi nga ng Panginoon kay Saint Margaret Alacoque, sabi niya, masdan ninyo ang pusong nagmahal ng sukdulan na ang tinatanggap ay pagpukutya at pagtatanggi ng lahat ng minamahal, ang karamihan ng minamahal. Nag-aalay, pero hindi nababawasan yung liyab ng pag-ibig na nag-aalay. Pero makikita nyo, habang nag-aalay siya, nakaganon yung isang kamay. Oo nga. Nakaganon yun. Parang nakaabang. Nakaabang. Ang ano dito, ang inspiration nung nagpinta, yung mga pulubi sa labas ng simbahan. Ah. Namamalimos. Namamalimos. At namamalimos siya sa puso natin. Parang sinasabi niya, ilagay mo ang puso mo dito. At ito'y magiging makikita mo kung paano ang hinahangad mo sa buhay. Ang hinahangad ng puso mo ay matutupad sa puso ko. Ganda. Yun yung namamalimos siya. Diyos namamalimos. Ito yung sinasabi sa atin ni Santa Teresita na ang Diyos nung sinabing, I thirst, give me drink. Siya may gawa ng lahat eh. Tapos pero sasabihin niya, nauuhaw siya. tumihingi siya. Yun eh. Namamalimos ang Diyos. Ganda, I-ano Father. mo? So, lolos and lolas, kulang ang ating oras ngayon. So, Father, sana makabalik ka sa susunod na Lunes. I'm sure maraming nakaabang na questions ang ating lolos and lolas at lumalagablab ang ating discussion. Kasi yun yung description mo, Father, no? The fire of His love. So, ngayon ay aanyayahan ko ang lahat na manalangin. Ang hihiramin natin ay ang panalangin ni Saint Margaret Mary Alacoque at sa huli ay tatanggapin natin ang pagbabasbas mula kay Father Jenny. Saint Margaret Mary Alacoque, from a tender age, your heart was united with the heart of Jesus, and His mother became your mother. You persevered through much turmoil in life, but valiantly fulfilled the mission given to you. Please pray for us that we will come to a deeper understanding of the suffering and Sacred Heart of Jesus, so that I will share in the abundant mercy from which it flows. Saint Margaret Mary, pray for us. Jesus, I trust in you. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. So, abangan natin ang pagbabalik ni Father Jenny sa susunod na Lunes at mas marami pa tayong madidiscuss tungkol sa puso ng ating Panginoong Jesus. Bye-bye!